Prem TV nagbabalik mga kabasketball. Ang Chicago Bulls at Golden State Warriors mga kabasketball ay caught in stalemates na may mga restricted free agents na sina Josh Giddey at Jonathan Kuminga. Ang mga problema na ito ay maaaring aabot sa Setyembre at marahil hanggang sa qualifying offer deadline sa October 1. Mayroong posibilidad ng mga player na tumatanggap ng kanilang mga qualifying offers, isang bagay na nais maiwasan ng mga team. Kung maaari, si Kuminga has made it known na ayaw niyang bumalik sa Bay Area, at ang pinakamadaling paraan upang gawin iyon ay ang pagtanggap ng qualifying offer at papasok sa unrestricted free agency sa susunod na off-season. Samantala mga kabasketball, nais ni Josh Giddey na bumalik sa Chicago, ngunit matatag siya sa kanyang hinihiling na presyo na 30 million taon-taon, habang ang Bulls ay nag-aalok ng around 20 million deal taon-taon. At hanggang sa madagdagan ng Bulls ang kanilang offer, hindi nais ni Giddey na mag-sign. Sa kabilang balita, ang Lakers sharpshooter ay may player option pagkatapos ng susunod na taon na inaasahan ng marami na tumanggi siya. Ang Los Angeles Lakers sharpshooter na si Austin Reeves mga kabasketball, ay napatunayan na isang napakahalagang miyembro ng prangkisa, na naglalaro ng isang significant role sa tabi ni LeBron James at Luka. Si Reeves mga kabasketball, ay pumapasok sa final guaranteed season, ng 4 na taon, $53.8 million contract, na nag-sign siya noong 2023. After next season, mayroon siyang player option, para sa 2026 hanggang 2027 season na nagkakahalaga ng halos $14.9 million. Inaasahan niyang tanggihan at subukan ang free agency. Iyon, syempre, ay dahil nagkakahalaga siya ng doble sa open market. Naniniwala ang reporter ng Lakers mga kabasketball, na si Jovan Buha, na si Reeves ay maaaring gumawa ng somewhere between ng 30 at 35 million annually, sa kanyang susunod na deal. Naniniwala si Buha na nais ni Reeves na maging isang Laker for life. Sa kabilang balita, si Stephen Curry mga kabasketball, ay makes his feelings known sa kakulangan ng Warriors roster moves sa off-season na ito. Si Stephen Curry mga kabasketball, ay abala sa pagsasagawa ng annual Curry training camp sa panahon ng off-season. During a break in the camp, nagsalita siya sa media tungkol sa roster ng Warriors at ang kanilang kakulangan ng paggalaw sa off-season na ito. Alam ni Curry na ang Warriors ay ang tanging koponan na hindi pa gumawa ng isang single addition sa kanilang koponan sa off-season na ito. Ngunit para sa kanya, nakatuon siya sa confidence na itinayo niya sa current roster's identity, nang makita niya ang performance ng koponan sa mga huling buwan ng regular season at playoff. Habang muling pinatunayan ni Curry mga kabasketball, ang kanyang tiwala sa kasalukuyang roster, tila naniniwala siya na ang mga bagong mukha sa roster, ay maaaring palakasin ang kanilang mga pagkakataon sa mga terms of the unpredictability, ng isang bagong player. Sa 28.2 years average roster age mga kabasketball, ang Warriors ang pangalawang pinakamatandang koponan sa NBA ngayon. Kailangan nilang mag-invest sa kabataan, upang magkaroon din ng pag-asa para sa kanilang future, beyond kay Brandon Podziemski at Moses Moody. Kasunod ng paglabas ni Kevon Looney sa simula ng free agency, ang front office ng Warriors mga kabasketball, ay nasa isang gridlock kasama si Jonathan Kuminga, sa kanyang extension ng kontrata, na naging dahilan upang ilagay nila ang lahat ng kanilang iba pang mga moves sa sandaling ito. Ang lahat ng mga report mga kabasketball, ay nagpapahiwatig na si Jonathan Kuminga ay walang balak na bumalik upang maglaro para sa Warriors, ngunit wala pang nakumpirma. Kalaunan ay ipinahiwatig ni Curry na siya ay optimistic na ang Jonathan Kuminga saga, ay maaaring matapos bago magsimula ang training camp. Considering na kahit na bumalik si Kuminga para sa isang season, wala siyang plano na magstay long term, ang Warriors ay kailangang magdagdag ng ilang youth sa kanilang roster, dahil ang core na sina Curry, Jimmy Butler, at Draymond Green ay maaari lamang magbuhat ng mga ito, para sa ilang higit pang mga season. Si Curry has given himself 2 more seasons, bago siya magpasya kung magretiro o hindi. At isinasaalang-alang kung gaano kamahal ni Curry ang Warriors, tiyak na mauunawaan niya, kung ang koponan ay looks to invest in promising young players, upang ang Warriors ay hindi maging isang bottom-dwelling team, kapag nagretiro si Curry. Kung nagdadala sila ng isang promising na batang players tulad ni Cam Thomas or Josh Giddey sa Warriors, sa isang sign-and-trade deal para sa Kuminga, kung gayon ang Warriors ay magkakaroon ng isang present and future to be excited about.